nasa Baguio tayo! So, ito yung view galing sa labas. Na mag-try ng mga hindi pa natin napuntahan. Ito siya. Mahi Restaurant. First time ko. Oh, sarap na ito. Diba? Ito na yung chicken biryani bagong luto. Sobrang init pa niya. Strawberry. Welcome back to another vlog. For today's video is nasa Baguio tayo. Pero hindi nyo pa nakikita yung Baguio talagang as it is na Baguio dahil nasa kwarto na tayo. And kaka-check-in lang namin. It's currently 2 o'clock, 2:05 to be exact. As in, kakadating lang namin. Dumiretso na agad kami dito bago kami lumabas para makapagbaba ng gamit. And ayun, nasa kwarto kami. Ito yung pagsistayan namin. And magsistay kami dito for 2 nights and 3 days. So, over the weekend lang talaga. And pagkatapos namin mag-work kanina, diretso na kami dito. So, dito kami magsa-celebrate ng anniversary. And i-room tour ko kayo bago kami lumabas and mag-lunch. Actually, late lunch na. And mamaya ako nasabihin sa inyo yung agenda natin sa first day natin. Pero, i-room tour ko muna kayo. So, yung room namin is nabook ko siya sa Facebook page nila. Yung hotel is a 456 hotel yung tawag nila. I think parang, I'm not sure kung bagong hotel to. Pero, first time ko na pumunta sa Baguio na mag-check-in talaga as in sa hotel. Usually, transient, ganun. So, ayan. Pagbukas nyo ng pinto, di na ako lalabas, syempre. So, pagbukas mo, ayan lang siya. Sobrang simple lang. Bed, may side tables, and then meron tayong cabinet. And by the way, guys, hindi air-conditioned tong room na to. Pero, may available na fan. So, ayan. So, bubuksan natin yan. And knowing naman dito sa Baguio, sobrang lamig paggabi. So, and as a lamigin na person, kaming dalawa ng boyfriend ko is okay na yan, I think. So, i-update ko na lang kayo mamaya. And, ayan, meron tayong mga socket, side tables. Tapos, may malaking TV. In fairness sa TV nila, ang laki. So, meron tayong parang study table, ganyan. Slippers. And, meron din tayong side table din dito. Na merong complimentary water. I think, tea. Yata to. And, ayun, electric kettle, ganyan. And dito yung bathroom. So, may powder room siya sa labas. Hi! And, ito yung CR. So, ayan lang siya. In fairness, para naman siyang bago. So, ayun. And, hindi namin ina-expect na ganito siya kalaki. Actually, nabook namin to for only 100. No, not 100. So, nabook namin to ng 1,999 per night. So, sobrang sulit nito kasi malaki yung room, actually. Good for 2. And, ito yung view namin dito. So, ayan siya. Parang atrium view ito. Like, a view siya ng parang pinakagitna ng hotel. So, parang, I'm not sure kung mga restaurants yan, ganyan. And, ayan yung floors and other rooms, ganon. So, yeah. And I think parang Chinese, owned siguro to. Kasi parang ang daming mga pang-kemerut na mga Chinese effect, ganon. So, ayun lang. This is our room for 2 nights. And ngayon naman is magre-ready lang kami para mag-lunch. So, ayun guys. So, kung interesado kayo sa mga ganap namin, by the way, hi boyfriend. So, kung interesado kayo sa mga ganap namin, sa mga pupuntahan namin, and today's trip, this weekend trip is, just keep on watching. So, ito yung view galing sa labas. So, ganyan yung itsura niya. So, yan yung floors ng hotel and yung mga rooms. And then, meron siya para mga restaurant dito sa baba. So, nice. Nice love, no? Medyo spacious. Ay, no spacious. Tara, what can you say? It's nice. Spacious. So, ito yung hotel sa labas. 456 Hotel. So, bababa kami dito. Kasi parang 3 to 5
minutes walk lang siya going to Burnham. So, punta tayo ng Burnham. And may nakita kasi kami na kakainan namin is Indian food. So, tatry natin dito sa punta natin ng Baguio ngayon na mag-try ng mga hindi pa natin napuntahan. Pero syempre meron tayong mga iilan na babalikan. Pero, ayun, merong iba na magta-try tayo na ngayon lang natin pupuntahan. So, yung first na kung saan kami magle-late lunch is Indian food. So, nakita namin to of course sa TikTok. So, ayun, papunta tayo doon. Maglalakad lang kami para makita namin gaano kalapit yung accommodation namin. Gaano kalapit sa Burnham din. So, ayun. So, naglakad lang kami guys dito sa restaurant. So, medyo residential pala yung area na pinuntahan namin. Kaka-TikTok niyo yan. So, ito siya. Mahi Restaurant. Kita niyo ba? Basta yan. So, nandito na kami sa loob ng Mahi Indian Cuisine. So, ito yung menu. Pakita ko sa inyo. Kaka-TikTok nyo yan. So, pause nyo na lang kung gusto nyo i-check yung menu nila. Kita ba? So, ayun, waiting na kami sa orders namin and nilakad namin siya. Actually, akala namin nawawala na kami. Bilang mahilig kaming mga maglakad-lakad. So, inabot kami ng mga 20 minutes maglakad papunta dito. Nag-Google Maps lang kami. Pero, it's worth it naman para gutom ka bago kumain. So, ayun, hindi lang namin ma-serve and actually, para siyang nasa kalagitnaan ng residential area. So, ayun. Tama nga pala ako mag-Baguio guys, hindi ako mag-isa. Sabi kasi nila, Baguio as a friend. So, may dala akong friend, boyfriend. Hey! Marami ka ng fans sa vlog ko. Mag-hi ka sa kanila. Shout out. Gusto na mag-vlog takeover. Susunod siya na yung mag-vlog takeover. Yung place, para lang siyang bahay na ginawang kainan. Pero hindi po ito yung owner. Jowa ko yan. Hindi yan yung owner. Pero yan lang siya sa likod. And yung service is self-service. So, order ka lang and then may pa-bell-bell lang kung order ka na, kukunin mo yung order mo. Ganun lang. Yum! Samosa. Ooh, excited na ako. Kanina hindi ako nagugutom, pero ngayong sinaserve na, nagugutom na ako. Tama rin sauce for the pani puri. Ooh, mekos. Dito yan. Yan, para kita may mga sauces. So, ito yung cheese paratha, mango lassi, and yogurt drink daw to. Huwag mo namang itapon sa rest. Tapos ito yung samosa and Potato samosa. ano to? Pani puri. Pani puri. Oh, exciting. Let's eat. Eat guys. Wala, di ko naman unahin ko. Ito lang sa'yo, pani puri. So, tikman natin tong pani puri habang maraming tricycle yung dumadaan sa baba. So, Cheese sauce. Ano kaya ito? Lalagyan mo ito. yan. Gaganito daw yan. Bubuksan mo siya sa loob. Tapos lalagyan mo ng Ano kaya ito? something. Potato. Potato. Ano to? Tamarind sauce. Tamarind sauce. Tapos, kainin mo. Sige. First time ko. Samosa. Tamang kikay samosa. Samosa off. Oh. Patikan. Kainin mo sana kasi muna ng sauce eh. Medyo mamantikaan. Ano sabi mo? Tama matamis yung sauce. Lamis na. Tikman mo lang sauce. Alam mo ka ba kama? Tingnan natin lassi. May order pa kami na chicken biryani to follow siya.
Mga 30 minutes daw mula nang in-order. So, wala pa siya. Ano pa? Hindi maasim ng tamarind sauce. Hindi ganun kaasim, no? Ito, cheese parata. Usually, kapag parata may dip, pero dito separate kasi siya. So, umorder kami, cheese parata lang. Hopefully, naririnig nyo talaga ako. Masarap siya. Ito na, tikman. Tikman nga daw natin siya. Cheese na cheese yung nahon. Oh, sarap nito. Di ba? Balance yung yogurt, no? Saka yung ano, mango. Ito na yung chicken biryani, bagong luto. Sobrang init pa niya. Exciting. Let's eat. Masasabi mo sa rice. Sa basmati. A bit wet. Bagong luto. Maanghang. Kaya mo yan. Fighting. Good. Panglambot. Sarap talaga ng spices ng Indian food. No? Kung kasi talaga magsalita ako, dun dadaan yung sasakyan. As in. Ano? Init. Anghang. Sobrang lambot. Fall off the bone na siya, oh. Pwede bang hati vlog? Yung kakakain mo lang tapos mag-empanada ka na naman. Ano na? Good, no? Iba lang sa bagong luto. So guys, tapos na nga pala kaming kumain. Hindi ko na kayo na-update. So nasa Burnham Park na kami. Pero actually, nakapag-empanada na ulit kami. And nandito kami ngayon sa lake. Tama ba lake? So sa mga nagbo-boat dyan. And Saturday nga pala ngayon, kaya sobrang daming tao. Dito ako sa likod ko. Kaya sobrang daming tao. And sobrang daming tao sa Burnham Park. And di ba nga, last week yata yung Panagbenga Festival. So, may mga stalls pa din. So, insert ko lang yung clip. So, may mga stalls pa rin kaming nakita. Kaya nakapag-empanada pa rin. Dahil may nainggit sa empanadang kumakain. Bagong luto kasi. So, nakain na namin. Isa lang naman. Para makakain pa ng iba. Pero, kakain lang. Actually, ang goal ko talaga kaya kami nag-Baguio is para makakain ng strawberry. So, yun yung gusto kong day 1 pa lang is kumain na ng strawberry. So, maghanap tayo. Punta tayo ng tingin ko sa market. Let's go. Session Road or hindi pala Session Road, sa public market. Bili lang tayo muna ng konti para makain today. Tapos para everyday kain tayo strawberry. Sobrang daming yung nagbo-boat. Tagasagwan. Kasi babanggaan. May alay. Hindi, may tagasagwan. May hindi sila. May taga-maneuver. Bakit ito? Sila lang. Sila ba yan? Sila lang. Walang taga-maneuver. Tatay yun ng pamilya. Kung sakali. So, yun guys. Hahanap kami strawberry. Tapos, baka magtambay lang muna kami dito. So, yun. Yes. It's 5:45 o'clock na. So,
nagsiset na yung sun. Ang dami pa rin tao dito. Tapos nakita namin sa schedule, may fluvial parade sila bukas dito sa lake ng 10 AM. So, we'll see kung mapapanood namin yon mamaya. Pero ngayon is gino-Google Maps na naman po namin kung nasaan ang public market dahil doon tayo pupunta. Nakabalik na kami guys dito sa room and galing kami Burnham Park. Yung last na update ko kanina. And nakabili ako ng strawberries. Wait lang, papakita ko sa inyo. So, ito siya. Meron din silang room service dito. So, ito yung menu. Pero, dito ako excited dahil take note, hindi siya maliit. Strawberry. Strawberry. So, ito, bumili ako half a kilo ng strawberry which, ano tawag dito? Sweet Charlie yung pangalan niya. Nung parang variety ng strawberry. So, ayun. Yun yung binili ko. Kasi nga, sobrang gustong-gusto kong kumain ng strawberry na malalaki talaga. So, yan yung goal ko pagpunta ko ng Baguio. And, ayan. Ito yung day 1. Kakain tayong strawberry. Pero, syempre, hugasan muna natin sila. Although, nakatikim na ako kanina. So, ayan. Di ko na napigilan. Wait lang, hugasan ko lang. So, habang hinuhugasan ko yung mga strawberries na kakainin ko is hindi ko kayo na-update nung after nung kumain kami dun sa Indian restaurant. So, yung place is sobrang parang ano lang siya, karinderya type, ganon, na self-service siya. As in, walang nag-serve, kasi nga, self-service siya. So, order ka lang dun sa window, ganyan. Isa-serve nila, ilalabas nila dun, ganon. So, and then, residential siya, na parang di makakalain na may ganong restaurant doon, or kainan, ganon. And, taste-wise, dun sa food, meron kasing mga, like yung samosa, panipuri, ngayon lang namin sila na-try. Ako. Ngayon ko lang sila na-try. And, nagustuhan ko yung samosa, yung potato na samosa. Kasi meron silang variety, yung isa is cheese, so in-order namin is yung potato. Nagustuhan ko siya. Yung panipuri, medyo may expectation, pero hindi siya masyadong nag-click sa akin. For my preference lang. Parang yung tamarind sauce is hindi siya ganun kaasim, knowing na tamarind sauce siya. So, yung mga sauces nila, on the sweet side, yung yogurt sauce, yung raita, yung meron silang isang red sauce doon na hindi ko alam kung anong pangalan. So, medyo on a sweet side sila. Ang in-expect ko kasi is parang more on a spicy, savory na type ng sauces. Alam mo yung pag kumakain ka, sobrang nakakadagdag ng quality yung mga sauces. Ganun in-expect ko, lalo na Indian food, yung mga spices nila. Although, hindi ko yung naman talaga alam kung ano yung talagang authentic. So, yun. For my preference lang, hindi ko masyadong nagustuhan yung mga sauces nila. And, out of all ng mga sauces, nagustuhan ko yung raita. So, parang siya yung pinaka naging pang sauce ko sa lahat na ng kinain namin. Yung biryani nila, masarap siya. Fall off the bone naman yung chicken. Though, meron kaming natikman na mas masarap kaysa sa kanya sa ibang restaurant. A bit pricey. Then, siguro kasi tourist spot yung area, ganyan, or nasa Baguio siya, ganun. And, iilan lang naman yung Indian food, or Indian na nagsiserve ng mga Indian food dito, siguro, ganun. So, ayun. And, isang nagustuhan pa rin namin is yung cheese parata. Usually kasi pag may parata, pag in-order siya, diba, meron na siyang kasamang like dip, like, or kung may lentil, ganyan. Doon is wala, separate order. So, since marami na kami in-order, baka ayaw na namin magbit-bit ng iti-take out pa para maubos namin. Hindi na kami umorder na extra sauce. So, ang in-order namin parata is yung cheese parata, which is a good choice kasi masarap yung parata. Although, kapag matagal mo na siyang kinain, medyo mauumay ka din somehow. So, ayun. For me, i-rate ko siya mga 6 out of 10. Yung boyfriend ko, sumabay pa ng pag-rate. 6 out of 10 din siya. Kasi, meron na kaming natikman na mas nagustuhan namin compared dun sa restaurant. But,
disclaimer, syempre iba-iba naman tayo ng mga preferences sa mga foods, flavors, and spices. So, ayun lang. Kaming plate or bowl dito sa room. So, dito ko sila binabad muna sa electric kettle. And, eto na sila. Kakain na tayo ng strawberries. Suma. Harap. Meron na kaming nakita, Japanese strawberries din sila. So, try ko kaya yun sa susunod. Baka mas matamis yun. Picture na doon mas matamis. Kasi masarap ang mga strawberries sa Japan. Japanese strawberry yun. Baka mas masarap yun. Yung kilo nang nabili namin is 400. So, bumili muna ako half. And, surprisingly, ang dami na nung half kilo. Ewan ko. And, di ba, pag bibili ka doon, tatanong nila kung pambiyahe. So, nagpapili ako yung mga medyo hinog na ready to eat na. Kasi nga, kakainin ko na talaga sila dito. Hindi na natin sila ibabiyahe. Or like, siguro, bibili tayo separate ng ibabiyahe natin. Pero talagang gusto ko nang kumain ng strawberry. Like, hindi tayo magtitipid. Ganun. Sarap. So, kakain lang akong strawberry. Anong oras na? 8 o'clock. Yung night market, 9 PM pa magsa-start. So, hindi kami sure kung pupunta pa kami doon. Dahil wala pa kaming tulog. Pero, we'll see. Pero, i-end ko na tong vlog na to dito. Kakain na lang naman ako ng aking mga strawberries para makapagpahinga. Or, hindi ko alam kung maalis pa kami. Pupunta kami Session Road. Pero, i-end ko na yung vlog dito. Kakain lang ako ng strawberries. And tomorrow, meron tayong another itineraries na gagawin. So, if you want to know kung ano yung mga pupuntahan namin bukas, is check nyo na lang yung next video after this. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Bye!